Ako si Christine. Sa loob ng 3 taon, ibinuhos ko ang aking buong puso sa pagtatrabaho. Walang tulog na gabi, samut-saring side hustles, at pagtitipid sa bawat sentimo para lang maabot ang isang pangarap. Isang BMW i7 na dekuryente. Noong araw na inilabas ko ito mula sa showroom, ang ugong ng makina nito ay parang isang awit ng tagumpay. Nakikinita ko na ang aking sarili na pumapasok sa driveway ng aking mga magulang sa Quezon City habang pinagmamasdan ang kanilang mga mukhang magugulat sa ganda ng sasakyang pinaghirapan ko. Ngunit ang pangarap na yon ay gumuho, literal. Ang pinsan ko, tawagin nating si Paolo na sakit sa ulo, ay itinuring lamang na laruan ang aking sasakyan. Isang gabi, ninakaw niya ang mga susi sa pag-aakalang magagawa niyang mag-joyride ng panandalian. Nang muli ko itong makita, ang aking BMW ay nakasandal na sa isang poste. Ang katawan nito ay nayupi na parang sumisigaw ng pagtataksil. Nag-cruise lang ng braso si Paolo, namumisi, at binitawan ng mga salitang parang suntok sa sikmura. Kakampi sa akin sina Mama at Papa Christine. Good luck na lang. Kumulo ang dugo ko. 3 taon ng sakripisyo, ang aking danggal, ang aking sandali, lahat ay nagkapira-piraso sa isang irresponsableng kilos. Ngunit tama ba siya? Ibabaon ba ng katapatan sa pamilya ang aking katotohanan? Nagsisimula pa lang ang laban. Hindi ako aatras dahil ang nakataya rito ay hindi lang isang sasakyan. Ito ay tiwala, danggal, at pagpapatunay na ang sa akin ay mananatiling sa akin. Manatili kayo dahil ang daan sa harap ay mas maraming kurbada kaysa sa kalsada sa Baguio. Kapag ang hangganan ay nalampasan na, mananatili ka bang tahimik o maninindigan? Iwan ang inyong komento sa ibaba at i-like at i-share ang mensaheng ito. Laging nakakakalusot si Paolo sa lahat ng bagay. Sa edad na 25, nakatira pa rin siya sa extension ng bahay ng kanyang mga magulang sa Quezon City. Ang kanyang mga araw ay puro video games at mga hindi natapos na job applications. Ang kanyang nanay na si Tita Cora at tatay na si Tito Mario ang nagbabayad ng kanyang pagkain, bill ng cellphone, at maging ang kanyang mga streaming subscriptions. Sa tuwing nagkakamali siya, tulad ng pagbangga sa kanilang lumang sasakyan o pagkalimot na magbayad ng parking tickets, laging handa silang sumalo at magbigay ng dahilan. Naghahanap pa lang siya ng direksyon sa buhay. Buntong hininga ni Tita Cora habang pinalalampas ang huling kapalpakan nito. Tatango naman si Tito Mario, sabay abot ng pera para sa grocery na misteryosong nagiging bagong sneakers. Tinitiis ko na lang ang aking nararamdaman. Alam kong ang pagiging charming ng pinsan ko ang kahinaan nila. Nung nakaraang weekend, pumunta si Paolo sa bahay ko. Nagniningning ang mga mata habang tinititigan ang aking BMW na nakaparada sa labas. Pahiram naman, Christine. Iikot ko lang, sabi niya habang nakasandal sa hood na parang sa kanya ito. Tumawa ako ng matalim at pinal. Hinding-hindi, ang sasakyang ito ay dugo, pawis at luha ko. Nawala ang kanyang ngisi, ngunit nagkibit-balikat lang siya. Bumubulong tungkol sa nagtatanong lang naman. Dapat ay naging mas maingat ako. Si Paolo ay hindi nagtatanong. Kumukuha siya. Nang gabing yon, nanonood ako ng serye nang mag-vibrate ang phone ko. Binaliwala ko ito. Pero patuloy ang pagring. Sa wakas, sinagot ko. Miss Christine, ito po ang inyong insurance agent. Ang inyong sasakyan ay naaksidente. Parang nahulog ang sikmura ko. Kinuha ko ang aking mga susi. Teka, nasaan ang mga yon? Ang extra set ko sa sabitan sa kusina ay wala na. Paolo. Mabilis akong pumunta sa pinangyarihan. Isang tahimik na kalye, 10 minuto ang layo. Ang asul at pulang ilaw ay kumukutitap,
Pinipinturahan ang wasak kong BMW na malulupit na kulay. Ang bumper sa harap ay durog. Ang hood ay baluktot na parang sirang pakpak. Isang pulis ang kumaway sa akin. May hawak na clipboard. Ikaw ba ang may-ari? Tumanggo ako. Halos hindi marinig ang kanyang mga tanong dahil sa ugong sa aking ulo. Pagkatapos ay nakita ko siya, si Paolo, nakasandal sa isang post ng ilaw, nakangisi na parang nanalo sa isang pustahan. Walang galos, walang pagsisisi, puro lang ang nakakainis na ngising iyon. Anong nangyari? Sigaw ko habang sumusugod sa kanya. Pumagit na ang mga pulis, pero wala akong pakialam. Ninakaw mo ang sasakyan ko. Tumawa siya. Ang mga kamay ay nasa bulsa. Hinimiram lang, Christine. Relax ka lang. Sasakyan lang yan. Sasakyan lang? Nanginginig ang boses ko. Nagtrabaho ako ng 3 taon para rito. Wala kang karapatan. Inirapan niya ako ng walang kaba. Iyak ka na lang. Ayusin ni na mama at papa ito. Ganun naman sila lagi. Ang pulis ay nagsusulat ng notes, patingin-tingin sa aming dalawa. Gusto kong sumigaw para maalis ang mapagmataas na mukha niya. Pero nagpigil ako. Ang pagsigaw ay hindi aayos sa sasakyan ko o sa kataksilan niya. Humarap ako sa officer. Kinuha niya ito ng walang pahintulot. Pagnanakaw yan. Hindi na tinag ang ngisi ni Paolo. Patunayan mo. Sabi niya ng mahina at nang uuyam. Nag-vibrate uli ang phone ko. Isa pang tawag mula sa insurance agent. Kailangan po namin ng statement ninyo, Miss Christine, at ang driver. Tinitigan ko si Paolo na nagkibit balikat lang na parang laro lang ang lahat. Iniabot sa akin ng pulis ang isang form. Neutral ang kanyang mukha. Ayusin nyo na lang sa insurance nyo at baka pwedeng itago ang mga susi sa mas ligtas na lugar. Mahigpit kong hinawakan ng papel. Namumuti ang aking mga buko. Naglakad palayo si Paolo. Sumisipol na parang hindi niyo winasak ang pinakamalaking tagumpay ko. Malamang ay kakampihan siya ni na Tita Cora at Tito Mario gaya ng dati. Pero hindi ito basta parking ticket o gasgas lang. Ito ang pangarap ko. Ang patunay ko na kaya kong tumayo sa sarili kong paa. At akala niya ay makakalakad siya palayo ng ganoon lang. Umuwi akong lulan ng isang hiram na sasakyan. Mabigat ang katahimikan. Ang aking BMW ay natow. Ang aking ipon ay nakataya. At ang tawa ni Paolo ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga. Pero hindi pa ako tapos. Kung akala niya ay mababaw nito ng ugnayan ng pamilya, nagkakamali siya. Ipaglalaban ko ang sasakyan ko, ang dangal ko, at ang katotohanan. Kinabukasan, ang tawag ni Mama ang gumising sa akin. Christine, pumunta ka rito sa bahay. Sabi ni Cora, kailangan natin pag-usapan si Paolo. Hinawakan ko ng mahigpit ang phone. Kinakabahan na sa sermon na darating. Isang oras ang lumipas, pumasok ako sa driveway sa Quezon City. Sila Mama at Papa ay naghihintay sa sala. Ang kanilang mga muka ay halo-halong pag-aalala at pag-asa. Wala roon si Paolo. Malamang ay natutulog pa pagkatapos ng kanyang ginawa. Maupo ka, anak, simula ni Mama habang tinatapik ang sofa. Alam namin masama ang loob mo. Pero ang pamilya ay nagpapatawad sa pamilya. Natigilan ako. Nagnitningit ang aking panga. Tumango si Papa. Nakakrus ang mga braso. Nagkamali si Paolo. Humihingi siya ng tawad, Christine. Palampasin mo na. Tawad? Asik ko. Ninakaw niya ang sasakyan ko. Winasak ito. At tinawanan ako sa muka. Hindi yun pagkakamali. Pagpili yon. Bumuntong hininga si Mama. Malambot ang mga mata pero mapilit. Bata pa siya. Natututo pa lang. Mas matatag ka sa kanya, Christine. Maging mas malawak ang isip mo. Gusto kong sumigaw. Maging mas malawak ang isip? Narinig ko na ang linyang iyan noon.
Nung nasa kolehiyo ako, nag-double shift ako sa isang karinderya para mabayaran ang tuition ko. Nabubuhay sa instant noodles. Samantala, si Paolo ay nagkaroon ng utang na 250,000 piso sa credit card. Bagong cellphone, mga concert tickets, mamahaling damit. Binayaran iyon ni na Tita Cora at Tito Mario nang walang kukurap-kurap. Sinasabing nag-a-adjust pa siya. Wala akong nakuha kahit isang duling para sa mga utang ko sa pag-aaral. Mama, Papa, hindi ito tungkol sa pagpapatawad, sabi ko. Matatagang boses pero matalim. Tungkol ito sa pananagutan. Nilabag niya ang batas. Kailangan niyang harapin ito. Humilig si Papa paharap. Matigas ang tono. Pinapalaki mo ang gulo nang hindi naman kailangan. Tutulungan ka namin sa pagpapatira. Itigil mo na ito para sa kapayapaan ng pamilya. Tumayo ako at naglakad-lakad. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Gusto ko siyang managot sa ginawa niya. Nagmamatigas ang mukha ni Mama. Nagiging makasarili ka, Christine. Pinsan mo siya. Makasarili. Ang salitang iyon ay masakit, pero nagliyab din ito ang galit ko. Kinuha ko ang aking mga susi at umalis. Ang kanilang mga nadidismayang tingin ay nakatusok sa aking likuran. Hindi ako susuko. Hindi sa pagkakataong ito. Sa trabaho, napasandal ako sa aking office chair. Ang bigat ng lahat ay tila dumudurog sa akin. Si Maya, ang aking katrabaho at pinakamatalik na kaibigan, ay sumilip. Mukhang kailangan mo ng kape o ng abogado? Biro niya habang umuupo sa tapat ng desk ko. Ikinuwento ko ang lahat. Ang pagnanakaw ni Paulo, ang aksidente, ang panggigipit ni na Mama at Papa. Nakinig si Maya. Ang dati niyang ngisi ay napalitan ng kunot ng noo. Kinukonsinti nila siya, sabi niya habang tinatapi-tapik ang kanyang panulat. Pinagpaguran mo ang sasakyang yon. Hindi siya pwedeng lumusok lang. Eksakto, sabi ko, humilig paharap. Pero sa tingin nila, ako ang masama dahil naninindigan ako. Umiling si Maya. Hindi ikaw ang masama. Tingnan mo, ang kapatid ko ay gumawa rin ng ganyan nun. Hiniram ang laptop ko, naiwala, at pinalampas lang ng mga magulang ko. Pinabayad ko sa kanya ang bawat sentimo. Magtakda ka ng hangganan o kung hindi, patuloy ka nilang apakan. Tumama ng malalim ang kanyang mga salita. Hangganan. Hindi ko kailanman nagawa iyon kay Paulo. Laging nadadaan sa kanyang charm o sa pakiusap ni Mama. Pero iba na ito. Ang aking BMW ay hindi lang isang sasakyan. Ito ay patunay na kaya kong bumuo ng isang bagay sa sarili ko. Hindi lang bakal ang nayupi ni Paulo. Nayupi rin niya ang aking danggal. Anong susunod mong hakbang? Tanong ni Maya, matalas ang mga mata. Huminga ako ng malalim. Magfa-file ako ng police report. Theft, reckless driving, kahit anong pwedeng isampa. At sasabihin ko sa insurance company ang lahat. Wala nang pagtatanggol sa kanya. Numiti si Maya. Venue ng kaibigan ko. Kailangan mo bang i-proofread to ang statement mo? Tumawa ako. Ang unang totoong tawa sa loob ng ilang araw. Siguro, pero hindi ako titigil doon. Kung gusto siyang protektahan ni na Mama at Papa, kailangan nilang magpaliwanag sa pulis. Tumanggo siya habang tumatayo. Kaya mo yan. Huwag mong hayaang gamitin nila ang guilt para sumuko ka. Mag-isa na naman, tinititigan ko ang aking laptop. Nakabukas ang insurance claim form. Ang aking mga daliri ay nakatapat sa keyboard. Ang pag-file ng report na ito ay magpapabago sa lahat, marahil habang buhay. Baka hindi ako mapatawad ni na Mama at Papa. Baka lalong magwala si Paolo. Pero hindi ako ang sumira sa tiwala. Ginugol ko ang maraming taon sa pagpapatunay sa aking sarili at hindi ko hahayaang burahin yun ng kahit sino, kahit papamilya.
Nagsimula akong mag-type. Ang bawat salita ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng kung ano ang sa akin. Nagmaneho ako patungo sa opisina ng insurance sa lungsod. Ang gusali ay nakatayo ng mataas, yari sa salamin at bakal, isang malaking kaibahan sa buhol sa aking sikmura. Hawak ko ang aking phone. Ang screen ay nagniningning sa text na ipinadala ko kay Paolo ilang araw na ang nakararaan. Hindi mo pwedeng gamitin ang sasakyan ko. Hindi mangyayari. Ang mensaheng yon ang aking alas. Sa loob, itinuro ako ng receptionist sa opisina ni Ginoong Santos. Isang nasa katanghalian ang edad na lalaki na may salamin. Tumingin siya mula sa kanyang desk. Miss Christine, maupo ka. Umupo ako. Bit-bit ang folder ng aking mga ebidensya. Nandito ako tungkol sa aking BMW. Ninakaw ito at naaksidente. Tinasa ni Ginoong Santos ang kanyang kilay. Ninakaw? Sabi sa report, isang kamag-anak ang nagmamaneho nang walang pahintulot. Opo, sabi ko, matatagang boses. Ang pinsan kong si Paolo. Sinabihan ko siya na hindi niya pwedeng hiramin. May ebidensya ako. Iniabot ko ang aking phone. Ang text kay Paolo may timestamp at malinaw. Nag-scroll si Ginoong Santos. Neutral lang mukha pero mataman. Malaki ang may tutulong nito, sabi niya habang nagsusulat. Magfa-file ka ba para sa unauthorized use? Eksakto. Kinuha niya ang mga susi ko, winasak ang sasakyan ko, at parang wala lang sa kanya. Kailangan itong mailagay sa record. Tumanggo si Gino Santos. Ang unauthorized use ay seryosong bagay. Kung maaprobahan, pwedeng mailipat ang pananagutan sa driver. Pero ang mga family claims ay nagiging magulo. Sigurado ka ba rito? Hindi ako nagatubili. Sigurado ako. Kailangan niyong managot. Mabilis na nag-type ang kanyang mga daliri. Kailangan ko ang iyong statement, ang police report, at ang text na ito. May mga saksi ba? Umiling ako. Kaming dalawa lang sa pinangyarihan. Pero nakita ng pulis ang asal niya. Gumawa pa ng isang note si Ginoong Santos. Susuriin namin ito. Makakabalita ka sa loob ng isang linggo. O mas maaga pa. Umalis ako sa kanyang opisina. Mabilis ang tibok ng puso pero panatag. Hindi na lang ito tungkol sa sasakyan. Tungkol na ito sa pagguhit ng linya. Pagbalik sa trabaho, nakita ko si Maya sa kanyang desk. Oh, kumusta ang pakikipag-usap sa insurance? Napaupo ako at bumuntong hininga. Naka-file lang claim, ipinakita ang text. Sabi ni Ginoong Santos mukhang matibay ang kaso, pero nagiging komplikado dahil sa drama sa pamilya. Suminghal si Maya. Komplikado? Ninakaw ni Paolo ang sasakyan mo, Christine. Hindi yon drama. Krimen yon. Kailangan niyang matutunan na hindi niya pwedeng kunin ang lahat ng gusto niya. Tumanggo ako. Ang kanyang mga salita ay nagpapatibay sa aking desisyon. Hindi pa siya kailanman nakaharap sa bunga ng mga ginagawa niya. Laging sumasalo sina mama at papa. Ngayon, hindi na. Mabuti, sabi ni Maya. Alam mo ba ang sabi ng nanay ko noon? Kung hindi mo tuturuan ng mga tao kung paano ka dapat ituring, sila ang magdedesisyon para sa iyo. Masyadong matagal nang nagdedesisyon si Paolo. Tumagos ang kanyang mga salita. Hinayaan ko na ang mga kalokohan ni Paolo noon. Mga maliliit na bagay, tulad ng paghiram ng gamit nang hindi nagtatanong. Pero iba na ito. Ang BMW ko ay bunga ng maraming taon ng sakripisyo, puyat, at mga hindi natuloy na bakasyon. Akin iyon at itinuring niya itong laruan. Paano kung subukan na naman akong i-guilt trip ni na mama at papa? Mahina akong tanong. Hindi kumurap si Maya. Hayaan mo sila. Hindi ikaw ang sumira ng tiwala. Sila ang kumukonsinti sa kanya. Kung galit sila, problema nila yun, hindi sa'yo. Ngumiti ako.
Nagpapasalamat sa kanyang suporta. Tama ka. Tapos na akong maging mabait. Nakafile na ang claim at handa na ako sa anumang darating. Nagsalute siya sa akin ng pabiro. Ganyan dapat. Kung kailangan mo ng backup, nandito lang ako. Hindi makakalusot si Paolo rito. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng araw sa paggawa ng aking police report. Bawat salita ay pinag-isipan. Ang text kay Paolo, ang nawawalang mga susi, ang kanyang ngisi sa eksena. Inilatag ko ang lahat. Nag-vibrate ang phone ko sa text ni Mama. Christine, kailangan nating mag-usap. Nagkakawatak-watak tayo dahil dito. Tinitigan ko ito. Ang aking hinlalaki ay nakatapat sa reply button. Gusto kong tumawag para magpaliwanag, pero hindi ko ginawa. Hindi pa ngayon. Maraming taon na silang may pagkakataon para turuan si Paolo ng tama at mali. Ngayon, oras ko na para ipakita sa kanya na ang bawat kilos ay may katumbas na bunga. Pinindot ko ang send sa police report. Kalmado na ang aking pulso. Nung Biyernes na yon, nahanda si Mama ng family dinner. Pumasok ako sa kanilang driveway sa Quezon City. Ang hiram kong sasakyan ay kumakalampag sa paraang hindi kailanman ginawa ng aking BMW. Sa loob, amoy inihaw na manok ang dining room, pero mabigat ang hangin sa tensyon. Nag-aayos si Mama ng mesa nang may pilit na saya. Nakaupo si Papa sa kabisera, matigas ang panga. Si Paolo ay nakayuko sa tapat ko, iniiwasan ang aking tingin. Ang dati niyang ngisi ay napalitan ng pagkabalisa. Hawak ko ang folder ng aking mga insurance papers, handa sa laban na alam kong darating. Christine, pamilya tayo! Simula ni Mama habang nag-aabot ng kanin. Ang gulo sa sasakyan nito ay sumisira sa atin. Hindi mo ba pwedeng palampasin? Ibinaba ko ang aking tinidor. Palampasin? Ninakaw niya ang sasakyan ko, Mama. Winasak niya ito. Hindi ako ang naninira ng kahit ano rito. Tumikim si Papa. Mahaba ang boses. Hindi niya sinasadyang saktan ka, Christine. Kami na ang magbabayad sa damage. I-drop mo na ang claim. Umiling ako sa gulat. Akala niyo ba tungkol ito sa pera? Tungkol ito sa pagkuha niya sa kung anong sa akin at ang pag-aakalang makakalusot siya. Kumilos si Paolo. Tinatapik-tapik ang mesa. Sabi ko na nga sorry, di ba? Bakit kailangan mong gawing big deal? Hindi maayos ng sorry ang sasakyan ko. Ganti ko. O ang katotohanang inakala mong pwede mo lang itong kunin. Nanliit ang mga mata ni Mama. Nagmamataas ka na. Alalahanin mo noong binilhan namin si Paolo ng laptop para sa kolehiyo. Hindi ka naman nagreklamo noon. Tumawa ako ng matalim at mapait. Hindi nagreklamo? Nag-ipon ako ng maraming buwan para makabili ng gamit na laptop na may basag pa ang screen, habang siya ay binigyan niya ng bago. Hindi ako kumibo dahil tinuruan niyo akong magsumikap para sa sarili ko. Siya, hindi. Namula ang mukha ni Papa. Hindi patas yan. Tumulong kami sa abot ng makakaya namin. Tinulungan niyo siya, pagwawasto ko. Nagtrabaho ako sa 2 trabaho para mabili ang laptop na yon. Hindi niyo man lang itinanong kung kailangan ko ng tulong. Natahimik ang buong silid. Tinitigan ni Paolo ang kanyang plato, namumuti ang kanyang mga buko. Hinawakan ni Mama ang kanyang kamay, pero hindi pa ako tapos. Inilabas ko ang insurance report mula sa aking folder at ipinadaan sa mesa. Ito ang claim na na-file ko. Unauthorized use. Ang police report ang susunod. Hindi ito basta-basta mawawala. Napatinggala si Paolo. Nanalaki ang mga mata. Seryoso ka? Ipapahamak mo ako dahil lang sa isang sasakyan? Hindi lang ito sasakyan, sabi ko. Matatag ang boses. Ito ay 3 taon ng buhay ko. Wala kang karapatang magdesisyon kung ano ang halaga nito sa akin. Kinuha ni Mama ang report. Nangiinig ang mga kamay.
Christine, pwedeng masira ang kinabukasan niya rito. Isipin mo ang future niya. Ang future niya? Tumayo ako. Kumaskas ang upuan sa sahig. Paano naman ang sa akin? Nagtrabaho ako para sa lahat ng meron ako. Hindi siya dapat makakuha ng libreng lusot dahil lang naaawa kayo sa kanya. Hinampas ni Papa ang mesa. Tama na. Pinapalaki mong gulo. Kami na ang magpapaayos ng sasakyan at tapos na ang usapan. Hindi pa tapos. Tinitigan ko siya sa mata. Hawak na insurance ang text ko na nagpapatunay na sinabihan ko siyang hindi pwede. Hawak ng pulis ang statement ko. Kung patuloy niyo siyang ipagtatanggol, ipinagtatanggol niyo ang isang magnanakaw. Tumayo si Paolo, namumutla. Talagang gagawin mo ito? Gaganituhin mo ako? Nag-krus ako ng braso. Ginanito mo ang sarili mo nung kinuha mo ang mga susi ko. Napaiyak si Mama. Christine, please. Pamilya tayo. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa pamilya, sabi ko. Tumatagos ang aking mga salita sa kanyang pakiusap. Maraming taon yon nang nililinis ang mga kalat niya. Ngayon, hihinto na ito. Binuka ni Papa ang kanyang bibig, tapos ay itinikom muli. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Hawak ni Mama ang report. Lumuluha, pero hindi na nakipagtalo. Sumugod si Paolo palabas ng pinto sa likod. Ibinalibag ito. Ang katahimikang sumunod ay napakabigat. Tanging ang tahimik na hikpi ni Mama ang naririnig. Iniligpit ko ang aking folder, hindi na babago ang aking pasya. Mahal ko kayong dalawa, pero hindi ako atras. Kailangan niyong matuto. Nakatitig si Papa sa mesa. Bulong na lang ang boses. Pinapahirapan mo ang lahat, Christine. Hindi ako ang nagpahiran nito, sabi ko. Siya ang gumawa nito. Iniyuon ko silang nakaupo roon. Ang hindi nagalaw na hapunan ay lumalamig na. Habang nagmamaneho palayo, naramdaman ko ang bigat ng kanilang pagkadismaya, pero hindi ako natinag. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Tungkol ito sa hustisya. 3 araw ang lumipas. Kinalampam ni Paolo ang pinto ko. Binuksan ko ito at nandun siya. Magulo ang buhok at ligalig ang mga mata. Malayo sa mapagmataas na pinsang, tumawa lang sa wasak kong BMW. Christine, kailangan mo akong tulungan. Bulalas niya. Pumapasok nang hindi nagtatanong. Nag-krus ako ng braso. Hinaharangan ang kanyang daan. Tulungan ka matapos ang lahat ng ginawa mo. Naglakad-lakad siya sa sala ko. Hinahawakan ang kanyang damit. Ang insurance claim, ang police report, sinisira mo ang buhay ko. I-drop mo na, please. Paos at desperado ang kanyang boses, pero wala akong naramdamang awa. Bakit ko gagawin yon? Tanong ko. Malamig ang tono. Ninakaw mo ang sasakyan ko. Winasak mo ito at akala mo makakalusot ka. Ngayon, nagmamakaawa ka. Tumigil si Paolo, namimilipit ang muka. Nagkamali ako, okay? Pero hindi mo kailangan maging nuclear. Alam mo ba ang ginawa ko? Nag-post ako tungkol sa'yo sa X. Sinabi kong makasarili ka at pinapalaki mo lang ang lahat. Pinag-uusapan ka na, Christine. Nakita na ito ng mga katrabaho mo. Kumulo ang sikmura ko. Kinuha ko ang aking phone, binuksan ang X at nandun na. Isang thread mula sa account ni Paolo na ginagawa akong kontrabida. Gusto ni Christine na sirain ang sarili niyang pamilya dahil lang sa sasakyan, sabi ng isang post. Tinawag din akong madamot at mapagigante. Nanginginig ang kamay ko habang nag-i-scroll. Nakikilala ko ang mga pangalan sa replies, mga kasamahan sa trabaho, mga kakilala, maging ang isang client na kinausap ko noong nakaraang buwan. Ang reputasyong binuo ko sa loob ng maraming taon ay niyuyurakan sa loob lamang ng maikling posts. Ginawa mo ito, sabi ko. Mababa at mapanganib ang boses.
Sinusubukan mong sirain ako dahil hindi mo kayang harapin ang sarili mong kalat. Nagkibit balikat si Paolo, depensibo. Galit ako. Hinihila mo ako sa putik. Akala ko mapapaatras kita. Tumawa ako ng matalim at mapait. Mapaatras? Hindi mo talaga makuha, no? Hindi ko ididrop ang claim. Hindi mo ako pwedeng siraan at asahan na palalampasin ko ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pumasok ang takot. Christine, sige na. Sabi ni na mama at papa, makikinig ka kung hihingi ako ng tawad. Sorry na nga, di ba? Itigil mo na ito. Hindi mo ako mag-guilt trip para ayusin ang mga mali mo. Nilampasan mo ang hangganan at ngayon ay haharapin mo ang mga bunga nito. Nag-vibrate ang phone niya at napatalon siya habang kinukuha ito. Namutla siya habang nagbabasa sa screen. Hindi pwede, bulong niya. Ipinakita niya ang phone sa akin, halos nagmamakaawa. Isang email yon mula sa isang client. Isa sa kanyang mga freelance graphic design gigs. Dahil sa mga kamakailang alalahanin tungkol sa inyong profesionalismo, itinitigil na namin ang ating kontrata, sabi nito. Hindi kami maaring makipag-ugnayan sa mga individual na sangkot sa mga pampublikong gulo. Tinitigan ko ang email, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Kasalanan mo yan, sabi ko. Ikaw ang nag-post ng basurang yon. Ikaw ang sumira sa sarili mong career. Napaupo si Paolo sa sofa ko. Sapo ang kanyang ulo. Kasalanan mo ito, bulong niya. Pero wala na ang tapang sa boses niya. Itinulak mo ako rito. Hindi, Paolo. Itinulak mong sarili mo. Ninakaw mong sasakyan ko. Winasak mo ito. Sinubukan mong sulsulan ang mga katrabaho ko laban sa akin. At ngayon, nawawalan ka ng clients dahil hindi mo matanggap ang pagkakamali mo. Tumingala siya, basa ang mga mata. Anong gagawin ko ngayon? Patay na ako. Mag-isip ka, sabi ko. Gaya ng ginawa ko nung nagtrabaho ako sa 3 trabaho para mabili ang sasakyan yun. Gaya ng ginawa ko nung sinasalo ka ni na mama at papa habang hinahayaan akong magdusa mag-isa. Hindi ka na bata. Umarte ka ng naaayon sa edad mo. Tumayo siya. Bagsak ang mga balikat at naglakad patungo sa pinto. Wala kang puso, sabi niya. Pero mas mukhang pakiusap kaysa sa insulto. Kung ganoon, bakit ka nandito at nagmamakaawa? Ganti ko. Hindi siya sumagot. Umalis na lang at narinig ko ang pag-click ng pinto. Napaupo ako sa upuan. Nakabukas pa rin ang phone ko sa kanyang thread sa X. Masakit ang mga replies. Mga taong nirerespeto ko. Kino-question ang pagkatao ko. Pero hindi ako ang nagsinungaling o nagnakaw. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang gumawa ng tugon. Hindi para makipagtalo, kundi para ilatag ang katotohanan. Ang aking katotohanan ay hindi pwedeng pagdebatehan. Makalipas ang ilang linggo, gumuho ang buhay ni Paolo. Dumating ang pinal na notice ng insurance company na parang isang malaking maso. 1.5 milyong pesos na danyos. Nakapangalan sa kanya ang bill. Wala nang pag-iwas, wala nang dahilan. Ang kanyang freelance hustle na bugbog na sa pag-cancel ng isang client ay muling tinamaan. Isang malaking design contract, ang pinakamalaki niya sana, ay nawala nang mag-email ang client. Pinag-isipan naming muli dahil sa iyong inasal kamakailan. Ang kanyang pagyayabang sa social media ay naging lason na naging sanhi ng pagkawala ng trabaho na hindi niya kayang mawala. Tumawag si mama sa akin, paos ang boses. Lubog na siya, Christine. Hindi na namin siya matutulungan sa pagkakataong ito. Kinakain na kami ng bayad sa bahay at nabawasan ang oras ni Papa sa trabaho. Napasandal ako sa kitchen counter, nakatingin sa tahimik kong phone. Siya ang humukay ng sarili niyang libingan. Mama, kailangan niyang matutong umahon. Pero pamilya siya, pakiusap niya.
Hindi mo ba pwedeng kausapin ng mga taga-insurance para mawala na ito? Hindi, sabi ko ng matatag. Gumawa siya ng mga desisyon, hindi ko nalilinisin ang kalat niya. Bumuntong hininga siya, talon-talon. Nagbago ka na, Christine? Siguro, sabi ko. O baka tinigil ko na lang ang pagpayag na tapakan niya ako. Tinapos ko ang tawag. Mabigat ang puso pero matatag. Ang mga voicemails ni Papa ay nagpatong-patong. Bawat isa ay mas maikli at mas malungkot. Tawagan mo kami, anak, sabi niya sa huli. Hindi ako tumawag. Inimute ko ang kanilang mga texts, binlock ang kanilang mga numero, at naramdaman ko ang kalinawan. Sa loob ng maraming taon, nagtiis ako sa gulo ni Paolo. Nilulunok ang galit ko para lang mapasaya sina mama at papa. Hindi na. Ang pagputol sa kanila ay hindi kawalang puso. Ito ay survival. Gumaan ang pakiramdam ko sa loob ng aking apartment. Parang may aninong nawala na matagal ko nang pasan. Sa trabaho, nakarinig ako ng mga bulong tungkol sa huling pagwawala ni Paolo sa ex. Sunod-sunod na post na naninisi sa lahat maliban sa sarili niya. Ang mga katrabaho ko na dati ay naniwala sa kanyang mga kasinungalingan ay nakakakita na ngayon ng katotohanan. Isang kasamahan ang nag-abot sa akin ng mensahe mula sa isang kliyente. Nagtitiwala kami sa iyo, Christine. Ipagpatuloy ang magandang trabaho. Ang aking reputasyon na pinaghirapan ko ay nanatiling matatag. Ipinaglaban ko ito at nanatili itong nakatayo. Nakita ako ni Maya sa break room, malapad ang ngisi. Lumulubog na si Paolo, ha? May isa na namang client na umayaw sa kanya. Tumango ako, humihigop ng tsaa. May 1.5 milyon siyang kailangang bayaran na yon. Wala nang sasalo sa kanya. Sa wakas, sabi niya. Ginawa mo ang tamang bagay, Christine. Hindi siya pwedeng habambuhay na biktima. Alam ko, sabi ko. Pero hindi na ito tungkol sa kanya. Tungkol na ito sa pagpili ko kung ano ang paninindigan ko. Tinasa niya ako ng kilay, hanga sa akin. Tingnan mo nga naman, matatag at palaban. Tumawa ako, umiiling. Hindi palaban. Tapos na lang talaga ako. Nang gabi ngayon, tiningnan ko ang aking bank account. Ang payout mula sa insurance ay pumasok na. Sapat na para magsimulang maghanap ng bagong sasakyan. Isang bagay na practical pero sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Inaalala ang paghihirap na ginawa ko para sa BMW. Ang overtime, ang mga hindi nilabas na gabi, ang walang katapusang pagbabudget. Nakita ito ni Paolo bilang laruan na pwedeng hiramin, isang status na pwedeng ipagmalaki. Hindi niya kailanman naintindihan kung ano ang pakiramdam ng magsumikap para sa isang bagay. Ngayon, sa pagdami ng kanyang utang at pagkawala ng kanyang mga client, natututo na siya sa mahirap na paraan. Hindi ko hinihiling na masaktan siya. Pero wala rin akong obligasyong iligtas siya. Ang kanyang pagkamakasarili ang nagtayo ng hawla at nakakulong siya roon. Maraming taon ang ginugol ko sa pagpapatunay na kaya kong tumayo ng mag-isa at hindi na ako babalik sa dati. Ang bawat desisyong ginawa niya, ang pagnanakaw ng susi, ang pagbangga sa sasakyan, ang paninira sa akin online, ay may katapat na presyo. Binabayaran niya ito ngayon at ako ay malaya na. Binuksan ko ang aking laptop, tumitingin ng mga listahan ng sasakyan. Isang bagong kabanata ang naghihintay. Sa paglingon ko, may napagtanto akong mahalagang bagay. Ang responsibilidad ay hindi lang tungkol sa pagbabayad ng bills o pag-abot sa deadlines. Tungkol ito sa pagtanggap sa bunga ng iyong mga desisyon. Ginugol ko ang maraming taon sa pagbuo ng aking buhay ng paunti-unti para lang mapanood ang isang taong sinusubok ang sirain ito. Itinuro nito sa akin ang isang masakit na katotohanan. Ang iyong pinaghirapan,
Ang iyong mga pangarap ay sayo para protektahan. Walang ibang pwedeng umangkin sa mga iyon, kahit papamilya. Natutunan kong magtakda ng hangganan, ang magsabi ng hindi nang walang halong guilt. Hindi ito madali, pero kinakailangan. Ang bawat sakripisyong ginawa ko, bawat puyat, bawat sandaling pinalampas ko, ay bahagi ng pundasyon ng aking kalayaan. Ang pagpayag na may sumira doon dahil sa awa o pressure ay pagtataksil sa lahat ng aking pinanindigan. Sa sino mang nakikinig, pakinggan ito. Ingatan ang iyong pinaghirapan, ang iyong oras, ang iyong pagsisikap, ang iyong puso. Hindi sila libre para lang kunin ng iba. May mga taong susubukan kang baluktutin para ang problema nila ay maging problema mo. Huwag mo hayaan. Manindigan ka, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa respeto sa iyong sarili. Hindi ka makasarili sa pagprotekta sa kung ano ang sayo. Ikaw ay matatag. Nagpapatuloy na ako ngayon, hindi na tumitingin sa likod. Ang kwento ko ay hindi tungkol sa kung ano ang nawala sa akin, kundi tungkol sa kung ano ang nakuha ko. Kalinawan, lakas, at ang katapangan na pumili para sa aking sarili.